2009 nabalitaan ko may lumabas na documentary. Nabalitaan ko it's about dolphin slaughters. Nanood namin yung DVD habang nasa Babuyan Islands. Habang nag-research kami ng mga balyeta. Grabe yung film. Especially for someone na nag-work for dolphin conservation, di ba? Ang bigat sa amin, parang hindi ko ma-take yung nakita kong visuals. Sobrang galing nung pagkakagawa kasi pinakita talaga yung pagpatay ng dolphins. No? By the thousands. No? So as an artist, naging instinct ko na ilabas yung grief ko through art. May nakita akong isang part dun sa documentary na may mga murals ng whales dun sa isang town sa Japan na kung saan din nila pinapatay yung mga dolphins and whales. Dati lang ironic naman nun, but parang weird. Kasi gagawa ako ng mural to make people aware of what's happening. So the next day, binalikan ko yung pare. Sabi ko, Fads, baka pwede namin pintahan yung wall mo. Sabi niya, sige, anong pipaint natin? Pintayin ng dolphin. Parang tribute doon sa napanood natin. Tapos nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, we will paint one dolphin for every dolphin that we capture. Parang tatapatan natin para makita nung tao. Sobrang importante sa akin yung araw na nag-declare siya. Nung moment na nakuha ko yung mga tweet sa yung mga text, mag-abang kayo 10 a.m. October 7, may i-announce sila yun. Sabi ko, ito na yun. And finally, sinabi nga. Naghanap sila na magmural. Yung may-ari nung headquarters, naghanap ng muralist, kinontak si Gang. Gusto nilang magkaroon ng murals dun sa headquarters. Pandemic, sabi ko sa tropa, ito na, hinihintay natin. Bitawan nila lahat ng hawak na, pupunta tayong Katipunan. Literal, sumakay kami sa pickup ko. Nag-drive ako papuntang Katipunan. Kasi puno kami ng artist. Maanim kami. Pagdating dun sa gate, yung tinutukoy nga na space, sarado. Tapos pagsilip namin doon sa pagitan ng gap ng gate, dilim. Parang kailaw-ilaw. Di balik kami sa doon sa HQ namin. Tapos tinawagan ko si I don't know, may GC na palaga. Sabi ko, ba't walang tao? Galing kami doon. Tapos sabi Gang, sira, hindi pa bukas yan. Sarado pa. Sarado pa. Sarado excited. Sabi ko, ito pong wall, ano pong balak dyan? Ay, hindi sa amin yan, sa kapitbahay. Sa Alcal. Oo. Sabi ko, kilala niyo po yung may-ari? Kailangan. Pwede pong makausap. Pwede naman ba? Tanong bala ko. Lagyan po namin ng portrait ni Lenny sa ni Kiko. And true enough, yung mismong speech ni Lenny nung launch nung headquarters, yun yung sinabi niya. Yun yung prediction niya, projection niya na yung artist ng Pilipinas na magdi-dictate nitong kampanya. Kasama sa mga international na mga engagement guys, witnessing about it. Talked about this hundreds of times. And I think I will never stop talking about it because if it's the way to tell people that climate change is real, then so be it. I'm gonna talk about it. I'd probably experience the worst. I mean, in terms of climate and weather disasters. Probably it would rank as one of the worst ever in the world. Considering that Haiyan still is the most powerful storm that ever hit land. The recorded history ng humanity. You went through Yolanda, you went through all those walking protests. You hope ba inside you, is it still burning? I would say na I've been beyond jaded forever. Kung hope, I mean, I can be honest with you and tell you na wala na hope sa humanity eh. And I somehow see where it's headed based on science na kasi I'm in touch with scientists of the world, climate scientists of the world, di ba? Biodiversity scientists and organizations of the world. Kung gagawan ng projection yun, madali nang sabihin na mag-end talaga yung humanity. Even Stephen Hawking said before he died, he's giving humanity 1,000 years. And that was before the latest IPCC reports na, and that was way before na nag 1.5 degrees yung init ng mundo. Siguro pag ngayon niya makita yung latest data, baka sabihin niya 300 or 200 years na lang. Based on data, no? It could happen, but then why are we still creating art, di ba? Age. Yes. So, start na tayo. Nakilala kita as a landscape architect. You were introduced to me as a landscape architect back in 2007 or 2008. I think even earlier. Even Mga 20, tama, mga Yeah, 07. oo. So, yung architecture background mo, how did you find yourself in that context? Or before that ba,
iniisip mo na talaga maging visual artist? As early as, 10 years old, na-expose na ako sa arts. And that was the time when I started to learn how to draw. So, natuto ako mag-drawing, so, nag-sign up ako sa art club. But usually naman sa grade school, may mga clubs eh. So, yun pinili ko. At the end of the year, ako yung nakakuha ng art club awardee. So, parang naging top ako student do sa art club. So, lalo na akong ginanaan. And yung nanay ko, sobra siyang natuwa. Naghanap siya ng workshop for me nung summer. And incidentally, si Mr. Fernando Sena, kakatayo lang niya ng unang batch ng art class niya sa Heart Center dito sa Quezon City. So, sinign up kami nung mother ko, kami magkakapatid. And doon na nagsimula yung interest ko sa art. Tapos usually pagka naglalaro ka ng mga Lego, parang pag nakita ng matatanda, instantly impression nila, baka maging architect to. Yan. Tapos lalo na nung nagdo-drawing na ako, yun ang laging comment ng matatanda. Hanggat na-instill sa isip ko yung idea na baka maging ganun nga ako paglaki ko. Maging architect. Kasi yung usual thing, di ba, lalo na during the earlier generations is mas priority sa kanila yung stable income. Actually, totoo. And even now, kahit paano, medyo ganun pa rin. Pero dati, totoo yan. Laging yun ang iniisip ng mga magulang. Kaya may mga piling-pili lang na professions na maririnig natin sa matatanda. Yeah, like kung magaling ka mag-drawing, magiging architect. Architect. Hindi yung magiging artist. Walang ganun. Hindi artist. Pag math naman, engineer to. Hindi sinasabing, baka maging math professor to or sa academy. Walang ganun. Engineer agad. So, yung transition mo going towards dun sa architecture course mo, pero landscape architecture yung kinuha mo eh. Yes. Ikaw yung pumili nito? Ako pumili nun, just because I want to make sure na makapasok ako sa UP Diliman. The first choice ko is architecture. And then, hindi ko pa talaga alam kung ano yung course na landscape architecture. But then, it's the second course available for the college of, or in the College of Architecture. So, yun yung nilagay ko, parang fallback. Fallback lang siya. But when I got there, naging professor ko sa design class si Ildefonso P. Santos. Sobrang na-inspire. Siya pala yung nagdala ng profession sa Southeast Asia. So, ganun siya kalaking tao pagdating sa profession na yan. And dahil nga sobrang passionate niya about the profession, ang dami naming, me and my classmates, ang dami namin napulot na kahalagahan ng we call it LA or landscape architecture sa mundo and even sa nation building. So for me, parang naisip ko, teka, mukhang ito yata yung gusto ko. Kasi naalala ko, nung mas bata pa kasi ako, mahilig ako magkumupit ng isang pahina sa notebook ng kuya ko, sa math notebook niya. Kasi nauna siya Siyempre, yung panganay namin kuya, si Steph. So, kumukupit ako ng isang page, tapos gagawa ako ng mga layout. Dari ito yung gusto ko maging bahay. Gusto ko kuha ako ng, let's say, 6 squares or 9 squares. Tapos yung doghouse ko dito sa kabila, 4 squares lang, maliit lang. Tapos ito yung bakuran. So, parang subconsciously, nag-layout na pala ako. Gumagawa na pala ako ng parang master plan ng isang space. Which is yun pala yung landscape architecture. So, na-appreciate ko yun. Tapos nakita ko yung enormity, yung scope and range ng projects na ginagawa ng professor ko sa sarili niyang mga projects. What was his name again? Ildefonso P. Santos. Si Sir Ildefonso Santos, you said na marami siyang impart na mga learnings. Can you give us an example? Yeah, one best thing na nakuha ko sa kanya, nag-introduce sa amin nung book na Design with Nature. It was written by a landscape architect named Ian McHarg. So si Ian McHarg yung nagsabi na we shouldn't design over nature. Yeah, pag binigyan ka ng isang parcel of land na i-design mo, work with that. Let's not work around it or work over it. Let's work with nature. So, isa sa mga unang true blue environmentalist na nakasalamuha ko. Si IP Santos na yung nickname niya. And he actually became a national artist later on. Oh, wow. So I was really privileged or blessed to be mentored by a national artist early on. So, babalikan natin yan, yung influence ni Sir IP Santos. After architecture, nasa isip mo na ba? Kasi when we were talking back in 2007 or 2008,
You were dabbling your feet pa between the visual arts painting scene tapos yung architecture. I think part ka pa ng firm during that time, ano? At that time, yung nagkilala tayo, parang transitioning na talaga ako to go outside of the profession. Kasi masyado naman ako na-obsess sa photography. So I remember that time, yung circles natin, although yung magnet natin was poetry, di ba, and creative writing because of Joel Toledo. Alam ko tayo, nagkasundo tayo ni Pancho Villanueva because three of us were visual artists. Yeah. Si Pancho, isa sa mga role models ko yun. Architect siya, but then, ang laki ng binubuhos na oras na sa visual arts niya, no? Sa fashion niya. So, isa sa mga influence ko siya na lumabas, no? I mean, positively, no? Sa profession ko. Pero that time, I remember I was already transitioning. Pero masyado nga akong na-engross na sa arts. Tapos, nakakasalumuha ko pa kayo. Kaya parang na-fortify yung yung desire. So, totoo, parang naglalaban pa yung loob ko. Kasi nga, lucrative eh. And pag na-involve ako sa mga projects, whether with a firm or individual lang na project ko, or may partnership with other landscape architects, totoo, malaki yung malaki yung returns financially. No? But then, dahil nga, malaki na rin nung ni-spend ko na time doon with visual artists, parang mas nangingibabaw yung passion, yung desire to create. Tapos meron pa akong may personal na na trait na mainipin. So pag may project kami, let's say it would take 5 years to complete. And that's really a long time. Sobrang inip yon compared to pag nag-shoot ako ng photograph. I mean, instantly, tapos nung time na yun, I think nag-transition na sa digital photography worldwide na globally. So ang bilis na ng gratification. And hindi ko maikumpara sa tagal ng hinihintay ko para matapos ng isang creation ko pag built environment na project or na endeavor. So yung outmost architecture was photography. Yes. Yun din yung photography. in mo going into the visual art. Going back. Going back. Okay, so yun yung balik loob. Yun, I think yun ang nagbit-bit sa akin pabalik or humila sa akin pabalik sa visual arts. How did you start with the photography gig? Yung photography naman, kasi yung nanay ko, nalala ko, nag-aral siya ng photography. And then yung kuya ko nag-aral din under, I think, Vic Valenciano. So, magaling. And na-inspire ako sa mga litrato nila. And that time, film pa. So, nung nagma-masters ako sa UP, landscape architecture din, a friend of mine, a colleague, told me that I can actually enroll sa MASCOM or sa fine arts para makapag-aral ng photography, ng film, na makagamit din ako ng darkroom. Sobra ako na-interest doon. So, nag-cross-enroll ako sa MASCOM. Kasi sa fine arts, puno na yun. Hindi na ako makakuha ng slot. Sa MASCOM, meron pa. So, nakapasok ako sa film, I think 110, no? Tapos, naging kaklase ko, incidentally, yung kababata ko na artist din. Matagal kami hindi nagkita kasi pareho kami sa Claret nung nag-grade school. Pero sa high school, naghiwalay-hiwalay na. Kita lang kami ulit doon. So, lalo akong ginanahan, and everyday yung class kasi, summer class. So, masyado ako nag-enjoy. And nasubukan ko nga lahat ng mga dinidream ko na mga proseso na ginagawa ng photographer, yung mga napapanood natin sa mga pelikula na may mga nakasampay na mga litrato sa madilim na kwarto na kulay pula. Lahat yun na-experience ko, sobrang saya ko. And then, karamihan sa mga plates namin dun sa MASCOM is applicable yung outdoor photography. So lagi akong bumabiyahe, kasama ko yung friend ko si Gary Benavista. So kung saan kami umabot para lang maka-shoot para sa plates namin. Umabot kami ng Palawan, babarko kami kung saan sa Babuyan Islands. So kung saan kami napapadpad nun. Ayun, so dahil doon, nagtuloy-tuloy ako. Tapos ang bilis kasi ng exposure, and that time, late 90s, nagkakabukas lang nung pulp magazine. So since nasa music scene din kami nila Gary,
na-involve kami doon. Tapos na-assign or napag-assist kami sa mga editorial photographers ng Pulp Magazine. And then pag may mga live na mga events, kami yung nagkalat dun sa mga events para mag-shoot, mag-cover para doon sa Pulp Magazine. Yeah. So tuloy-tuloy na, nasubukan din namin mag-assist sa mga photojournalists. We learned a lot from different photographers from different branches of photography, and including stills, portraiture din, nasubukan namin using film pa noon, mga medium formats. Wala pang digital nung time na yun. And then, I found myself doing my own assignments for NGOs. So, pro bono shoot ako for NGO sa mga documentary endeavors nila. Scientific photography din with the WWF Philippines. Ayan. And then, speaking of WWF, doon talaga, yung talaga naging napili ko na linya sa photography, which is wildlife photography. So, nag-apply ako sa isang project and I got accepted as the team photographer. It was the first ever humpback whale research in the Philippines. So, groundbreaking yung project. Sobrang excited. I was a young photographer back then. I think, early 20s. And I must admit, yun nung isang malaking balahakid, if I'm talking about yung context ng pagiging landscape architect and my profession. Sobrang dali kong pinili yung wildlife photography over that profession. Having said a lot of things about yung pagiging mainipin ko, yung gratification sa creation, yun. Parang ang daling piliin, nagtuloy-tuloy na. And I think more than 10 years ako naging wildlife photographer. Yung body of works mo sa wildlife photographer, saan makikita yun? Karamihan I kasi don't think I've seen your the whales, the whale photographs. Pero yung kabuuan of it, I haven't seen. Actually, I haven't really posted them on social media for many reasons. And one of them is I really didn't shoot it for other people to see. It's for my own sake, mostly yung connection to with nature. But then, pag may mga, let's say, publications who need my work, then I allow them to make use of my work. Yeah, but most of my wildlife photographs are still in film, and I'm not really sure if they're still printable. Although I still have all the negatives with me, and a bunch of them I've scanned over the years. So may mga digital files ako sa mga old hard drives ko. Pwede pa exhibit yan. Actually, pwede. Yan. And yun nga yung dream ko na exhibit before. If you remember, I had my first solo exhibit, photography exhibit in 2005. Wala ka pa na. Hindi pa tayo magkakilala nun. I exhibited my lightning photographs. Yeah. That's one thing I wanted to ask you lightning about photographs. Yeah. Can you tell us about that? Yeah, of course. So I used to work for and volunteer for a street kid or an organization, a foundation in Quezon City na nagki-cater sa street children and homeless people. So I spent a lot of years, many years with homeless kids, especially in Quezon City, and sometimes even other cities. Before I really got into it, I wanted to be credible to the kids. Hindi pwedeng dadating ako doon bilang isang misaya na save ko kayo. Tuturo ko lahat ng alam ko sa buhay para umunlad kayo. Hindi ganun eh. So I spent a lot of time in the streets. Even sleeping in the streets. Hindi naman sa nag-social experiment. I really wanted to see them. It wasn't something like parang performative thing. Because I really never told anyone. Especially during that time. Wala naman nakakaalam nun. I wanted to see how they live in the streets, kung ano yung behavior ng tao towards them. I spent nights and nights and nights in the streets. And one time, umuulan. So, nandun ako sa overpass ng Philcoa natutulog. If you've been there, walang bubong yun eh. For a time, nagkaroon, then later on, tinanggal ulit. But anyway, that time, tulog ako doon. May isa lang homeless akong kasama na natutulog. And then, napansin ko may mga kidlat towards the west. And I'm imagining sa may Manila Bay siguro. Tuloy-tuloy siya. Non-stop. Pa iba-ibang linya nung kidlat. And non-stop siya. As in, I think 2 hours na. Hindi pa tapos.
sobrang ako nag-enjoy and I was thinking, parang fireworks to ng Diyos, yeah, fireworks of the heavens. Na-realize ko na, teka, pwede kayang i-capture ito. So, nag-research ako, nagtanong-tanong ako. Wala masyadong nag-take ng storm photography sa Pilipinas. So, punta ako sa main live ng UP, tingin ako kasi wala pang, I mean, may internet na, pero hindi pa ganun, wala pa yatang Google that time eh. So, dial-up. 90s pa eh, 90s eh. Yeah, so dial-up pa yun. Dial-up pa. Tama. Pero wala pa masyadong access ng public. Anyway, long story short, natutunan ko paano mag-shoot. Tapos kinonsulta ko rin kay Gary. Nag-shoot na kami, nag-try kami ng mga night photography. Lagi kaming nasa labas. Pag may kidlat, nag-shoot ako. Inaalam ko yung weather report. Tapos parang geek eh. Inaalam ko kung saan yung mga point of views, angulo na maganda, kung saan sa umuulan ng kidlat. Pupuntahan ko yun, whether sa Manila or sa labas ng Manila, sa camp out ako, para masubukan mag-shoot. And I was using film. Film ang gamit ko pa noon, yung SLR ko. Sobrang wastage ng film yan. Pero, man, ang yung magaling dun eh, kasi may aspect ng risk. Exactly. Diba? Hindi tulad ngayon na, I mean, you can shoot all you want, di ba? Walang problema. Yung dati, well-managed ko pa yung, yung proseso. Kasi madaling makasayang ng film. I would experiment on long exposures. I'd experiment on yung pachamba-chamba shot, yung timing, inaalam ko yung behavior ng kidlat. And then later on, nung may Google na, napag-aralan ko pa yung behavior ng kidlat. Mas mataas na yung batting average. At the same time, digital na yung gamit ko. So, mas magaganda yung mga resulta. Although, hindi ko pa rin ipagpapalit yung mga shots, yung mga best shots ko ng film pa yung gamit ko compared to sa digital. Nasa iyo pa yung negatives. Yung mga negatives yung ibabuhay pa. Galing, yeah. Kasi yun yung pinaka-distinct na naalala ko from you before. Nung in-introduce ka sa akin ni Pancho, I was asking about you. Pinakita niya sa akin yung photos mo. Mga kidlat. Yung mga kidlat. Tapos, I think when I visited you dun sa studio mo, I think may mga Meron kidlat pa, yes. photographs ka pa dun. And this was way back pa, no? Oh, way back. Tapos yung style kasi nung kumpletuhin ko lang yung kwento ng first exhibit. No? So I didn't want it to be about me. I wanted it to be about the beauty of nature. But at the same time, I wanted to collaborate with people. So with the help of our former editor in Pulp Magazine, si Ma'am Claire Agbayani. So pinakilala niya ako sa iba-ibang mga writers. Tapos yung iba naman writers na kakilala na natin, nilapitan ko rin. And yung mga nasa music scene na mga sikat na composers. So nakipag-collaborate ako sa, I think, 15 writers. When I say writers, that includes mga composers, poets, and even mga novelists. And even journalists. So, one of them was Butch Dalisay, Ricky Lee, Buddy Zavala of Eraserheads, Ibuwi Meneses, Barbie Almalvis as well. Marami si Alexander. So, who's who in the scene back then. I gave them one photograph each. And then they tried to express their inspiration or whatever they felt. Ekphrasis. Parang gano'n. Tapos ang ginawa, sabi ko, write the whatever prose, poetry, one-liner, whatever you feel, write it on the silver print. Yung iba, una parang nanghihinayang sila, parang, baka masira yung photo, ang ganda-ganda ng pagka-print. No, that's the idea. Do whatever you vandalize my photograph. So I coined it photo vandalism that time. So, and it worked. I think it worked because every one of them gave the photos back with their translations. Even Noel Cabangon pala. Yeah, Dong Abay also interpreted one of the photographs. And it was a successful exhibit, I would say. And I didn't go for galleries or museums. Una-una, hindi ako well connected sa mga ganun. So it's hard. And at the same time, alam mo naman, di ba, sa gallery, before the end of the year, nakakalendaryo na yung next year. So it was close to impossible. So I curated the exhibit with the help of si Ma'am Claire sa yung kuya ko. We tried to manage it ourselves. I curated it. With the help of some sponsors as well, we were able to pull it off. And on the first night, we had sa Mega Mall, yung bridgeway between A and B.
Ngayon, iba na yung Mega Mall, marami na siya. Pero dati, building A and building B lang siya. Yung tatawid sa, I think, third or fourth floor. Forgot. May Starbucks siya doon. Doon mismo sa Bridgeway. So, totally, curated from scratch. Yung easels lang. Nag-construct ako ng sarili kong mga panels. And stuff. Kasi malalaki yung frames. And I think, Egay Rojas, master artist, di ba? He framed the photographs for me. Yeah, so it was a community and rin effort, kumbaga. Tapos dumating si Bim Nadera to perform. Oh, wow. Imagine that. And Lourdes Vera even. And tinatawag kong pinsan, si Vin Dancel. They were all there to help me out. Yeah. So it was a successful launch. And yung sa logbook ng guest book, when I counted, first night, more than 500 people were there. Wow. From all walks of life. Even some of the street kids. I was surprised. They came, no? I think 12 or 14 of the street kids na kaibigan ko dumating. Tapos, what I did, yung may sponsorship kasi yung isang company. I give everything to He Cares Foundation. Lahat ng proceeds na punta doon. How did you get that spot doon sa Mega Mall? We talked to the management. And they were gracious enough to tell us na actually you can do that. Kasi ginagawa nila yun for parang mga merchandise na mga liliit na stalls. Na temporary. Or temporary. Sometimes 1 month. I don't know kung ganun pa rin ngayon. Sabi, can we go to that route? Na kunyari merchandise ka. Pero art exhibit. And they said, yeah, why not? Why not? Just pay your dues. Rent and everything, taxes. So we did. We did that. 1 week lang siya. 1 week lang. I think parang 1 week lang. And then dismantle na. Pero yung week na yun, Intense yun. Intense. Kasi kung 500 one night. So, 1,000. Plus the fact na public siya. Dahil dinadana ng tao. Kaya ang daming nakakita. And people were, when I say people, yung mga ka-community natin, they were expecting me to come up with an even bigger second exhibit. To go back to your question earlier, hindi nangyari. So imagine, 20 years. 20 years na. Kasi 2005 yun. Hindi na nangyari yung second big exhibit. Well, hindi pa naman nangyayari. So, mali mo, maisipan mo pa. Di ba? And I actually dream of doing that. Still a dream. No? And kaya ako din nakwento lahat yun. Kasi nga, yun nung sagot ko sa tanong mo na nasan yung mga litrato, nasan na yung mga film na produkto ko, di ba, na trabaho ko. Yun ang gusto kong second exhibit. I wanted to exhibit my wildlife photographs na life size. Kung gaano kalaki yung leon sa totoong buhay, gaano kalaki yung litrato. Kung gaano kalaki ang giraffe, ganon din kalaki yung litrato. Kung gaano kalaki yung balyena, ganon din kalaki yung litrato. Posible na yun yun. Posible na siya. Mas posible na Mas posible na siya. Especially kung na-digitize ko naman yung magagandang shots ng mga balyena and dolphins. Madali mag-print kasi maraming large-scale printing eh. Large format. Yung tanong lang, saan magkakasya? Marami. Kasi, the reason why I say that, kasi yung maganda naman with our practice is hindi tayo confined to the walls of a gallery eh. Kumbaga, we're even big on alternative spaces. So, imagine if you can construct something from an empty space. Actually, tama. Diba? Mas flexible nga. Kasi we actually artists, especially installation artists, they make do of what's available in the environment. Hindi nga necessarily sa loob ng gallery or building or museum. We can actually work on our own, di ba? Our own space anywhere. Tapos, hindi naman Pwede sa gubat mismo. Sa tabing dagat. Diba? Or somewhere, sa tabing dagat, or somewhere na mas makaka-accommodate ng maraming tao without the restrictions of yung lighting, yung mga permits and stuff, diba? And yan, one thing naman that I like about artists is hindi naman tayo confined with the norms eh. We actually break them to create new ones, diba? So, yeah, gusto ko, babalikan natin yun later when we talk about your activism. Pero right now, gusto ko muna baybayin yung trajectory nung
nung career mo as a street artist, ano? So, from photography, how did you... Kasi, naalala ko nun, naalala ko yung mga works mo with the lightning. During those times din, I think this was during 2009 or 2010, tumambay tayo dun sa garahe ni Pancho Villanueva, tapos yung mga found objects, ginawa natin artworks eh. Hindi ko alam kung buhay pa yung collaboration na yun. Pero, back then, nagpipinta ka na eh. Naalala ko yun. Mga kahoy, konting bakal, di ba? Yung ginagamit na. Mga tapos kalat-kalat yung, ni Pancho yun eh. yung frame na color yellow ng mga National Geographic, Yes, di ba? tama. Tapos may pictures pa nga tayo doon na iba-ibang angle na hawak natin yung... Saan na kaya yung mga yun? Yun nga eh. Good times yun. Malamang wala na yung artwork yun. Pero sana mahanap natin ng mga litrato. Yeah. So sana may copy pa si Pancho ng memory card ng mga litrato. Ano? Tapos, yun nga, I remember during this time kasi nagpipinta ka na nun. So, alam ko lang, if I remember correctly, yung impression ko nun was, binabalance mo yung, alam mo, with visual, yung, hindi ko masabing career eh. Pero yung painting part mo, binabalance mo with the photography. Parang pinagsabay mo yun during that time na magkakilala tayo. Is that true? Yeah, tama yun. Naalala ko din yung time na yun. Gusto ko kasi talaga bumalik sa painting. Kasi na-inspire ako sa mga yung tulad nila Pancho. Especially si Pancho dahil nga tapang na eh. From being an architect, no? An everyday architect, biglang nag-decide siya na magpe-painting na talaga ako. Tapos ang gaganda ng produkto niya. Tapos nakita ko yung space niya. Pero ako naman, yung oras ko kasi, sa yung isip ko, nasa photography. And I think galing din kasi ako sa abroad. Nag-full-time ako photographer. And nakapag-invest ako sa mga gamit and sa skills and sa knowledge din ng industry. So nakita ko that time talagang yun yung profession ko. And tama ka, hindi natin masabing career pa yung painting kasi double muna tapos tinatry ko munang balansehin kung kaya. Pero kailangan ko rin ng oras. Saka pag na-inspire ka kasi magbubuhos ka ng time dun sa art. Pero pag yung hati yung isip mo, hati rin ng inspiration, no? Parang hindi rin worthwhile for, at least for me, or for most artists na ibuhos yon na gawin yon. Parang for me, gusto ko 100% or 200% yung concept ko bago ko ilapat. So, hindi rin siya nag-materialize talaga fully. Pero may mga nagawa din ako noong time na yun, pakonti-konti. Pero hindi nabitin din, hindi rin nagtuloy-tuloy yung pagpipinta ko. So how did you transition from photography going to street art? Yan, madaling sagutin yan. Kasi, so full-time ako sa photography and tuloy-tuloy pa yung service ko doon sa grupo namin na nag-survey ng mga balyena. So we still do the research until today, no? As I speak. Nandun yung team ng org namin sa Babuyan Islands, nag-survey ng mga balyena sa northern seas natin. Anyway, so, sana ba ako? Nawala. Yung transition. Transition. Yeah, so the balyena part. Yeah, 2009, nabalitaan ko may lumabas na documentary na nanalo ng, I think, Golden Globes and sa Cannes, and ang dami nang na panalo ng awards. Pero hindi, ayaw mag-focus sa mga napanalunan niya. Nabalitaan ko, it's about dolphin slaughters. So back then, which was 15 or 16 years ago, hindi pa ganun kalaganap ang documentary films, no? Especially sa nature. Whereas ngayon, dami ng empowered na mga filmmakers, mga batang filmmakers. So ang daming magagandang lumalabas na witnessing through documentary film. That time, pag may lumabas na isa, big story yan sa buong mundo. Tapos nanalo pa to ng Oscar. So mas lalo siyang lalong umugong tong film na to. So nakakakuha ako ng copy. Si May, yung girlfriend ko, nakakapag request sa tita niya sa US. So napadala sa amin ng DVD. Pinanood namin yung DVD habang nasa Babuyan Islands. Habang nag-research kami ng mga balyena. So there were, I think, 10 of us sa team. Tapos nakinood kami doon sa kumbento kasi yung pari doon, may mga gadgets siya na solar. Kasi sanay sila doon. Nakatira doon sanay sa walang kuryente. Nakinood kami. Sa laptop lang, may speaker siya na solar powered. Grabe yung film. Especially for someone na nag-work for dolphin conservation, di ba?
marine preservation. Ang bigat sa amin, parang hindi ko ma-take yung nakita kong visuals. Sobrang galing nung pagkakagawa kasi pinakita talaga yung pagpatay ng dolphins. By the thousands. So as an artist, naging instinct ko na ilabas yung grief ko through art. Eh, may nakita akong isang part dun sa documentary na may mga murals ng whales dun sa isang town sa Japan na kung saan din nila pinapatay yung mga dolphins and whales. Sabi ko, ang ironic naman nun, but parang weird. Sabi gagawa ako ng mural, pero para to make people aware of what's happening. So the next day, binalikan ko yung pare, yung missionary. Sabi ko, Fads, baka pwede namin pintahan yung wall mo. Sabi niya, sige, anong pipaint natin? Pintayin ng dolphin. Parang tribute doon sa napanood natin. Game si Father kasi environmentalist din siya. Sige. Tapos hanap kami ng pintura. Nangingi kami ng mga tingi-tingi na pintura from the neighborhood. Kasi si Father, meron siyang yung mga expired na ink para sa printer niya. Ginamit pa namin, hinalo namin sa puting latex. Nakaka-produce pa kami ng ibang kulay. Anyway, so nakagawa kami ng mural with the team. Tama-tama that day kasi masama yung panahon. Hindi kami makalabas sa boat namin. Nakagawa kami ng mural and then it sparked na may passion to create more. Tapos nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, pagbalik ko ng Manila na to, sabi ko, we will paint one dolphin for every dolphin that we capture. Parang tatapatan natin para makita ng tao. Pero that time, parang lang yun eh. Spontaneous na emotional lang post. Maniwala ka pa siya, no? The next day, gusto kong burahin yung post. Kasi yung nagising na ako the next day, parang, alam ko hindi ganun kadali eh, na mag-paint ng isang dolphin. Imagine, they expected to kill thousands within that year. Sabi ko, parang gusto kong burahin. Hindi ko ma-delete kasi that time wala pang delete yung Facebook. Hindi mo ma-delete ang post mo or may edit. Wala pa nun. So, pinanindigan ko na. Hindi ko alam na. Pinanindigan ko na. Nagdalawang isip kami dito. Hindi lang dalawang isip. Yeah, kasi Detour. Gusto ko mag-detour. Alam ni May yan. Sabi ko, hindi mangyayari to. pare, lumabas ka sa CNN International doing that. So, I would imagine. Yun ang sagot. Yun ang sagot sa problema ko. Yung CNN International. Kasi nga, wala namang gusto magpa-paint ng wall ng dolphin. Lalo na pag nalaman nila yung story behind it na gruesome pala yun. Maraming ganon. Sabi, di wag gruesome. Later on, anyway, so may kaibigan ako sa Greenpeace, si Carlos Paredes. Meron siyang store sa Maginhawa Street. Sabi niya, sige, pinta mo na yung wall. Naawa ako sa'yo. Parang ganon. Simulan mo lang. Ganyan. Pero before that, ang ginawa ko, syempre, walang choice yung mga pinsan ko. Pininta ko yung gate nila sa Rojas District. Kasi ang matindi pa nun, hinata ko pa yung isang pinsan. Wala, sama ko sa Makati, may kumontak sa akin na stranger, hindi ko kilala. Pero So, wala ka pang team dito? wala. Ikaw lang to. Umahata ka lang mga tao? Hatak lang. So sabi, may tumawag. May nag-message sa Facebook. Sabi niya, pintahan mo yung wall. Pintahan mo yung wall ba? Sige, okay. Sabi ko, may pumayag na. Inata ko na yung pinsa ko. Sumama ka na, nandito ka na rin lang. Magkasama na rin lang tayo. Kasama ko si May yung pinsa ko. Tapos may isang friend, barkada namin ni Pancho sa RT, si JB. Pumunta din. So, paint kami. Tapos namit namin yung family, yung bayet. Hanggang ngayon, matalik na kaibigan namin. Si Winston sa si Cecil. Ganun kaganda yung blessing nung ginawang pagpipinda. Anyway, ganun pa rin. Wala pa rin masyado nagre-respond. Pero may 3 walls na kami. Yung una sa Babuyan, yung gate ng pinsan ko, saka yung kay Winston and Cecil. Tapos sabi nga ni Carlos, pintahan mo na yung pala, tapos i-document mo. So good idea, di ba? Kinuha na ako ng time-lapse video. Tapos sined ko sa CNN. As in, lang, suntok sa buwan, walang idea ko nang mangyari. Nag-email yung CNN International. Yung isang producer, pakilala siya, sabi niya, we wanna carry your story. Yan na, nakakatawa. Di ako, sobrang ecstatic. Kinento ko sa community. Sabi ko, may exposure tayo. Tapos nag-schedule ng interview. Live interview. Hindi live. I-record nila interview, pero online. Ano pa nun? Skype pa yata. Yeah, Skype pa na. Tapos wala akong alam sa mga ganun. Anyway, set up ako Skype. Tapos, binagbigay siya ng time
So, sabi niya, this around 3 a.m. your Manila time. So, ginawa ko, to make sure na mangyari yon, sinet ko yung alarm ko, tinabi ko yung phone ko sa unan ko. Excited ako eh. Tulog ako maaga. Pagmulat ko, sobrang liwanag. Ang liwanag. Mga alas 7 na. Hindi posibleng madaling araw. Hindi 3 o'clock to. Liwanag eh. Pagtingin ko sa phone ko, ang daming missed calls na US number. Alam ko US number eh. Tumira ako na. Ito lagot ah. Pagtingin ko, check agad ako sa email ko. Sigurado nag-message. So nag-message niya, sabi, we've been trying to call you. Problema. Hiyang-hiya ako. Sabi ko, tapos. Wala na naman. So nagtataka, ba't di ako nagising? Pagtingin ko, naka-silent pala yung phone ko. Naka-silent siya. Anyway, nag-message ako, naggumingi ako ng paumanhin, syempre. Sinabi mo na nakatulog ka? Namin ko, honest naman ako sa gano'n. Sabi ko, I slept and my alarm didn't go off. Anyway, natawa din naman siguro sila. Kasi sabi, it's okay, this is what we'll do. We still have time before airing. So, these are the questions that we were supposed to ask you. Just send us a video of yourself answering this question. Which is, di ba, simple lang naman. Ginawa ko. Sinagot ko. Medyo awkward nga kasi walang nagtatanong pero sumasagot ako dun sa phone. Anyway, in-air nila 7 times a day for 5 days straight. That week. Matagal yun. Matindi siya. And ako nga parang nalula ako na ganun katindi. Tapos doon na sumabog yung campaign. Ang daming nagme-message sa akin from all over the world. All over the world. Nagulat ako kasi nalagay yung name ko, so yung Facebook name ko was the same. It's the same. So, ang daming nagme-message of support, especially mga Filipino communities from abroad, Japan and US. Support sila, tapos they're sending me messages of gratitude for taking on such an issue, for loving the environment, basically. Nagsimula na, yung non-stop for 16 years until now. Non-stop ang messages from strangers from all over the world asking me to come and paint their walls. All over the world. What gave you the idea na magsulat sa CNN? Tapos how did you get their contact? Hindi ko rin maalala. CNN, tinignan ko lang yung, I think may general email sila, CNN at I don't know, something.com. Email lang yun. So parang spur of the moment thing, email ko kaya. Ito yung advocacy. I think that time kasi talagang CNN yung number 1 sa international media at that time na. Wow. Kaya yun ang nangyari. Yeah, tapos it continues until now. Until now, yeah. My latest trip was in Brazil because somebody invited me to come and paint a community mural for the environment. So nakailang dolphins ka na? Over the 16 years? Sobra. Kasi nung mismong year na yun, naka 35,000. During the first year? Nagsimula kami March 2010. January 2011, 35,000. So yung 23,000 dolphins, Lantern Parade sa UP. We had 3 dolphins left para maging 23,000. So we painted, may dala-dala. Sumama kami sa float ng Artist Circle Fraternity and Sorority. So fine arts or organization. Sumama kami sa float sa Lantern Parade. Kaming huli. As in, pinakahuling huli nung parade. Kasi fine arts lagi yung finale, di ba? Sila yung Hall of Fame. Tapos since guest lang naman kami, nilagay kami sa huling-huli. So parang naging finale pa kami ng buong Lantern Parade. So we brought 2 plywoods, 4x4 plywoods. Yung first na dolphin, which is 22,998. Tama ba? Tama na. Doon namin pinaint sa first stop, which is AS building. Tapos yung second was engineering. Tapos pagdating doon sa pinakadulo, sa Quezon Hall, yung finale na nung parade, meron kasing malaking float na dolphin yung artist circle. Doon ko na pinaint sa mismong katawan ng dolphin, yung 23,000 dolphin. Yeah. So, bilis lang. Kasi, libo-libo yung tumulong sa akin. And we were out in the streets almost every day. Basta walang ulan, nasa kalsada kami nun. And I say kami, yung mga volunteers na sumasama sa akin. You remember ba yung first stint mo abroad? Kung saan yan? Singapore.
Sino kasama mo doon? May mga Sea Shepherd volunteers kasi malakas yung Sea Shepherd organization sa Asia dati. May presence sila sa Singapore for fundraising kasi malakas mag-fundraise sa Singapore. So may mga grupo ng Sea Shepherd volunteers. Invite ako tapos sinama ko yung team. I think there were maybe 6 of us from the Philippines, mga artists. Galing ano. So yeah, ang galing. Oh. So, ito last question on the street art part. Ano. Yung usual comment about street art is, well, vandalism siya, ganun, paulit-ulit na lang. Right. Like for example, Dolphins, you made 35,000 of them in a year, di ba? As of 2011. As of 2011, di ba? Less than a year pa kasi started March 2010 eh. 2010. Di ba? So in like Less 10 than a year. months, yeah, in 10 months we were able to make 35,000. Ay, 35,000. 2000. Ano? So, ano yung importance kung bakit kailangan ulit-ulitin yung isang street art? Yan, yung simula ng street art kasi, alam mo, to be technical about it. Sabi kasing street art, sa pagpubliko siya, pagpublikong pader, kalsada, no? And I think the first ever public drawing or tagging, yung panahon ng mga cavemen. Di ba sa natin natututunan yung nakakuha ng mga archaeologists and anthropologists yung kwento ng buhay nung araw? Sa mga markings sa cave, di ba? Mga hieroglyphs, petroglyphs, di ba? Doon galing eh. So, ibig sabihin, as early as nung wala pang sibilisasyon, nagkukwento na yung mga tao. And paano sila nagkukwento? I'm sure may spoken, di ba? May oral, may music, may kung ano-ano. Pero ang definite na absolute na evidence na storytelling is yung visual na umabot, na preserve at umabot sa panahon natin. Mga cave drawings yun. Kung ilan yung na-butcher nila na wildebeest nung araw na yon, kung paano nila pinatay yung elepante na kinain nila or whatever, di ba? Ano yung mga weapons, makikita sa drawings eh. Tapos kung ilan yung warriors na nag-attack ng beast, whatever, di ba? Pati yung paano sila, may mga drawings sila may apoy, di ba? So, ganun yung pinakaunang street art. So, I think innate sa tao na mag-drawing sa wall. Wala pang drawing eh. Nagka-carve lang sila kung ano yung magamit nilang instrument, di ba? Bato, bakal, whatever, or kahoy. Yung mga bata. Natural sa atin. Ang bata, Mga di ba? bata, Sino yung pinapagalitan ng bata? Tayo, ng magulang. Yung bata tayo, di ba? Pentel, pen, crayola sa pader. Natural sa atin mag-drawing sa wall. Natural yon. Kaya yung street art, pag sinabing street art, I think public art, noon pa, hindi pa uso ang pang-drawing, nag-street art ng tao. Pero kung pag-uusapan natin yung mas, let's say, sige, yung mas realistic na usapan pag sa street art, ang ina-attribute yan sa mga hip-hop communities, graffiti, writing, no? Literal, sulat yung pangalan nila or yung message nila. Meron dati kasing legendary na kwento, mythical na kwento. Isa sa mga una nag-appear daw ng mga tags ever na napansin ng society, yung si Kilroy. Kilroy. Si Kilroy, I think Philadelphia yata yun. Gusto nang mag-express ng, I don't know, pagmamahal yata na sa crush niya na babae or something. Or na heartbroken ba siya. Tinatag niya, parang ina-express na yun sa mga pader ng Philadelphia. No? Yun yung na-document. Ngayon, paano masisigurado ni Kilroy na makita ng crush na yun? Isang beses lang na gagawin. Paano kung hindi dumaan dun sa kalsada na yung babae? Diba? So, gumawa siya ng gumawa kung saan-saan. Inuulit-ulit niya. Repetitive. Diba? Repetitive. Yun ang konsepto niya eh. Just as yung dolphins, paano malalaman ng tao kung hindi nila makikita? Diba? Re-repeat at i-repeat ko para mapasok sa consciousness ng tao. Si Louis Hine, yung photographer na instrumental para mawala yung child labor sa mundo. Paulit-ulit niyang pinipicturean yung mga litrato ng mga child laborer sa mga factories na hindi dapat sila nandun, di ba? Kung gagawin niya once or twice yun, tingin mo makakonvince na yung mga legislators. Hindi. Pero pag sinaturate na yung mga publications saka yung pananaw ng tao, ulit-ulitin niya yun hanggang tumumbok sa dapat patumbok. Hindi mangyayari, di ba? Posibleng hindi mangyayari.
Bakit tinitingala si Basquiat? Samantalang paulit-ulit yung mga ginagawa. Patterns, di ba? May purpose yun. Kaya nag-street art yung mga tao sa panahon natin, sa generation natin. So, gustong maglabas ng mensahe. Gustong maglabas ng mensahe sa publiko. Wala naman, or bihira naman ng street artist na magtatag, tas ayaw niya makita ng publiko yung gawa. Kaya nga nasa labas eh. So mag-express, and alam niya, whether he or she likes it or not, may makakakita. Isang tao, 3, pwedeng 1,000,000. May purpose kung bakit sa labas tumatag o pumipinta yung mga artist, mga street artists. And that is to be seen. No? And how would you want your message to spread, no, to more people? Repeating and repeating. Bakit stencil ginagamit ni Banksy? Ilan beses siya nag-tag ng nag-spray ng daga just to prove a point, diba, about society. Ulit-ulit yan. Bakit nagkaroon ng iconic na mga gawa si Banksy na yung batang may reach out, may balloon na lumilipad holding po. Kasi paulit-ulit niya ginagawa yun. May stencil niya yun. And that's why you would see repetition to street art. You want to send out something, you want it to be known by the people as much as possible. Pero may aspeto rin na expression and rebellion ng mga vandals or street artists na ulit-ulitin namin to. Kasi gusto namin ilabas tong expression na to. Galit kami sa mundo, paulit-ulit namin i-express yung galit. Hindi yung one time tapos iba naman, ibang concept. Hindi ganun yung street art. Hindi ganun. Although hindi naman batas siya, walang rules sa street art. Pero yun yung observation ko sa nature and behavior ng tipo ng art na to. When I floated the idea of this art podcast, a lot of friends were asking how they could support. The easiest way is to hit the subscribe button. It's free, it's just one click, but it would do wonders for Studio Maya. So please subscribe, and we will work very, very hard in improving our set. Thank you. So, tama ba yung understanding ko na yung introduction mo to street art was with the Dolphins, or was it another circumstance, another context? So yung sa pagpasok ko sa street art as a creator, yun na yun. Pero yung exposure ko sa street art was early on. Bata pa ako, nakikita ko na yung mga tinatawag nila quote-unquote mga dumi ng kalsada. So they call it vandalism. They call tags as vandalism, and sa mga accepted naman yan ng karamihan sa mga artists, mga writers. Naalala ko kasi nung I think I was probably in my elementary, nakakita ko ng mga nakasulat sa mga letterbox sa pader, even minsan sa mga bus, yung likod nung backseat nung sandalan may mga nakasulat minsan sticker, minsan pentel pen lang or ball pen. Meron sikat na tag that time, and even nung hanggang high school and I think college na, yung WINZ, WINZ. Nakikita mo siya kung saan-saan sa buong Metro Manila. Kung di ka naman kasi talaga conscious about street art or graffiti, hindi mo papansinin Parang lang mga dumi-dumi lang sa paligid. Pero once na masimulan mong tignan, mahuhook ka na. Babasahin mo na talaga sila. So ako, early on, gano'n nakikita ko lagi si WINZ. Wala naman akong idea na kung ba't na ginagawa, kung ano yun. Diba? Wala talaga. Tapos may isa pa na sumikat din nun. Laging nakikita mo kung saan-saan. Nakasulat, electron is positive. Nakasulat, electron positive. Kaya ako naman, bilang naging science student naman, alam ko na electron is negative. Diba? So sa akin, okay ito, ang kulit nito. Yun ang impression ko, ang kulit niya. Diba? And gano'n lang, naging conscious ako. Das minsan may makikita mga bagong pangalan. Pero yung nagdo-dominate, yung electron is positive, saka yung WINZ. And tapos later on, nasa college na ako, nakibigan ko yung mga artists sa fine arts, napapag-uusapan namin pa konti-konti yan. Nandito na naman si WINZ. May WINZ din dito. Hindi namin alam kung sino siya. Fast forward to nung nagma-masters na ako sa UB, tapos nag-aaral na ako ng photography. So, kailangan magpalinis ng camera sa Hidalgo. Yun nung kumbaga parang candy store ng mga photographer na nandun yung lahat ng kailangan mo sa film.
So, punta ako, palinis ako. While nililinis yung camera ko, nagtambay ako sa Plaza Miranda. Kasama ko yung kaibigan kong filmmaker din from Mexico. So, nag-meetingin ako mga ukay-ukay kasi ang gaganda ng mga, mga galing sa US yun. Yung mga polo na hindi ko alam kung surplus or gamit na. Basta ang gaganda at mura lang. So, tumitingin-tingin muna ako. So, may lumapit sa akin na lalaki. Dignified look. Ganda ng tindig, naka-slacks, tapos t-shirt lang, parang kamisa. Salamin, linis ng gupit. Mga middle age siguro, mga 40, I don't know. Tinanong niya ako, nilapitan niya ako, tinanong niya ako out of nowhere. Sabi niya, mahilig ka ba sa seconds? Pagtingin ko gano'n, wala nang ibang tao, so mukha ko nga yung kausap. Sabi ko, ano po? Mahilig ka sa seconds. Sabi ko, seconds. Ito, mga okay, mga second hand. Okay, second hand. Opo, okay. Ito lang po yung afford ko kasi. Estudyante ka ba sa UP? Yung monotone yung boss, estudyante ka ba sa UP? Sabi ko, opo, estudyante po kasi. Okay. Tapos medyo nag-lighten up na. Teacher mo ba si Roger Posadas? Sabi ko, ay hindi po. Chancellor na po siya ngayon sa Diliman. Pero yung anak po niya, klasiko sa communication. So nagsimula kaming conversation. Kukwento siya about yan sa physics. Sabi niya, professor din daw siya, science professor sa isang maliit na yung college sa Manila, sa University Belt. So na-interest naman ako, kwento-kwento. Tapos pinasok na yung tungkol sa yung intellect ng Pilipino, yung pag-invento ng mga bagay-bagay, pero hinaharang daw ng West. Yun. So siya, medyo may angst siya tungkol doon sa imperialism and all. Tapos doon na pinasok yung tanong. Alam mo ba na ang electron positive? So biglang, nag-ring ng bell sa isip, pero hindi ko agad na i-connect. So ako naman, hindi po, negative po yun. Let's explain siya. May teorya siya. Magaling din naman, pero ako, hindi, yun ang nakasulat. Tapos, yung ganda ng kwento, tapos naman, maya sabi niya, sige, boy, mauna na ako Pag may question na, tawagan mo ako. Sige, labas siya ng one sheet na hindi ko lang kung Mimyo pa yan. Hindi mo na siguro naabutan Mimyo. May naka-print ng theory niya. Tapos kumuha siyang red ball pen. Sinulat na yung phone number na. Landline pa. Kasi 90s pa tayo. Ito, tawagan mo ako pag... bahay niyo po ito. Tapos siya, nakakatawa kasi honest siya. Hindi, nakikita ko sa bayo ko. Parang, sige. Sige, tawagan ko. I think natawagan ko siya twice or thrice sa buhay ko. But anyway, galing, nakakatawa. Tapos pagtingin ng gano'n, pakilala siya. Ako nga pala si Mr. Salenga. Salenga. Okay, it's nice. Sobrang galing niya na tao. Anyway, biglang sumalpot ngayon si Wendy, yung tropa ko. Uy! Swerte mo, nakawasal mo si Salenga. Paano mo na naman Salenga yun? Narinig ko nga sa magpakilala sa Salenga daw. Di mo ba alam si yun, si electron is positive? Sabi ko, shit, oo nga. Oo, siya pa yun. Siya yun. Yun na biglang kumonekto. Siya pala yun yung legendary na electron is positive na tag since childhood ko. Hindi na namin mahanap, nawala na siya, naglaho na. Pero natawagan mo siya? Natawagan ko rin siya, sabi mga twice or thrice. Ano pinag-usapan niyo? Yung hindi ko na rin maalala eksakto. Pero siya kasi, magaling siya mag-dictate ng conversation. Kaya pag hindi ko mapasok yung gusto sabihin, kumbaga nasa starstruck ako Lalo na nung na-realize, siya pala to. So pag, sir, kamusta? Pero hindi pa tawas, just to cap the story. Pag uwi ko, that day, na-meet ko siya. Kinento ko agad sa kuya ko kay Yeb. Wala naman kasi yung nakita ko sa Hidalgo. Sino? Kinento ko, Stiga, legend yun. Tapos akit na siya sa kwarto. Kasi matulog na ako. Pag-akit niya, nanood pa pala siya ng TV. That time, may uso na every week may debate. May debate live debate on television. Ang host si Bob Garon. Sino? Bob Garon. Siya parang, American na nag-base dito na pangasawa ng Pilipina. Parang pastor din yata. Anyway, pag ni-research, meron siyang Bob Garon debates. Every week yan. Maraming tao sumusubaybay niyan. Anyway, nanood pala siya. Sa baba pa ako, nag-aaral ako. Biglang sumigaw yung kuya. Jay, akit ka dito. Panik ako. Akala ko, anong nangyari? Di takbo ako. Anong nangyari? Pagtingin ko, Bob Garon debates. Tumuro siya sa TV. Tignan mo. Si Salenga. Nasa Bob Garon debate si Salenga. Dalawa kasi usually yung audience. Yung audience pro and... Sabi ko, anong topic ngayon?
Ang topic kung okay ba na maging 51st state ng US ang Pilipinas. Sabi ko, malamang nasa ano yan, nasa no. Listen, no. Kasi galit sa Seinfeld. Hindi, tignan mo kung saan ako po. Yes. Ang galing, di tawa kami ng tawa. So ako naman, idol ko siya, so di na justify. Hindi, baka ano yan, alam mo naman ng debate eh. Hindi ka makakapili. Kung saan ka ilagay, doon ka. Hindi. Ang ano siya, talagang may good conviction yung mga argument. Ang galing, lupit nung encounter. Chance encounter, pero hanggang ngayon, imagine, no? Almost 3 decades later, kinakwento. Natatawa pa rin ako. Ang galing niya. Hindi ako na-disappoint. Inano nga, dinidefend ko siya. Hindi totoo yan. Ano siya, anti-imperialist si Salenga. Legend yun. Galing. Tapos yun na, mula na talagang obsessed na rin ako sa street art. Talagang conscious ako pag may pader. Ini-imagine ko na, pipintahan ko yan, susulatan ko yan. Tapos lahat halos ng mga ito, binabasa ko siya eh. Binabasa ko, hinikilala ko yung artist based doon sa nakasulat. Tapos minsan, madalas actually, may mga na-encounter na ako later on. Ikaw pala yun. Ikaw pala si ganito eh. May community eh. May malakas na community yung mga, sige, tawagin na natin silang vandals, ang mga writers. Pero ano to malawak kasi yung mundo ng street art. Hindi porke sinabing public art, artist, is nando ka na sa isang mo. Iwaiwalay pa din yan. May iba pa yung graffiti kasi. Yeah. Iba yung mga writers, iba yung commercial artists na I also respect them of course. And kadalasan nag-commercial art din ako. And even yung ibang mga graffiti artists, may mga gig din naman sila. So, respeto lang din. Pero may mga unwritten rules na hanggang ngayon dinedebate pa rin. Kung dapat bang rule pa rin o hindi. Iba naging complex na rin ang mundo. Although, yung mundo ng street art sa Pilipinas, sobrang baby pa siya compared dun sa West, na kung saan nagsimula yung hip-hop and graffiti. Iniisip kong tatanungin ko pa sa'yo, pero might as well, ano? Practical question siya. Since nasa infant stage pa yung street art sa Pilipinas, sustainable ba siya to make a living out of? Depende kung saan part ng street art. Pag yung commercial side, actually, lucrative siya. And I won't mention names, but I would cite some examples na may mga nagiging milyonaryo sa commercial mural painting. Mga commercial establishments na laganap siya ngayon. At this point in time, laganap. Ngayon, pag yung graffiti per se, kanya-kanyang expression lang talaga yan. Bihira yung nagbabayad para magpa-graffiti. So, for me, it's a pure form of art. Kasi they spend on the paint. Ang mahal ng cans, Ngayon, nasa 250 na yung magagandang quality. More than ba? More pa, may 300 plus. Yung mga mura, siguro pang simpleng tagging, swerte ka kung makakuha ng 80 pesos, mga 100 patas na. Sa konti lang yung magagawa nun. People spend for that. Diba? Ibig sabihin, gusto talaga nila ma-express. And it's, yung pag pinag-usapan nga siyempre yung government, gusto nilang matigil yun, di ba? Pag gina-explain ko sa gobyerno yan, sa mga dialogues na hold ko with the government before, it's a game of parang labanan ng economics. Yan. Tuwing susweldo yung mga batang yan, kinsenas, bibili ng lata yan. Mag-spray yan. Whether we like it or not. Diba? Basta may sweldo yung mga bibili yan. Mag-spray yan. Under, own terms nila, sariling pera nila yan. Diba? Gagawin nila yon. For me, that's pure love, pure art. Walang nagbabayad pero ginagawa na. So pag sinagot ko yung tanong mo, lucrative siya kung magko-commercial ka. Kasi yun na naman commissioned work. Doon kayo. And pwede kayo yumaman sa murals sa Pilipinas. And even abroad, no? Yung mga projects for example, sa California, one project, i-announce ng City Hall. We have a wall, we're offering it, we're giving a grant of $20,000 for this project. And that's more than 1 million pesos. So pag dito, ganun din, malalaki din yung mga budget for that. Hindi ko sinasabi na sapat. Kasi marami pang hindi nakakaintindi din ng value talaga ng murals. Pero
just the same, kikita ka pa rin. I mean from zero na pure art, tapos kukuha ka commissions, it's always a positive. Pwede mag-survive, pwede rin yumaman. Sige, going back dun sa expression part. So, gusto ko lang i-mention yung commercial part kasi I'm using this din to educate people and aspiring artists. Baka, alam mo yun, I'm trying to interview different fields para at least they have an idea kung paano mabuhay using that. Yeah, that's good. Diba? So, kaya I had to ask the practical Right. question. Although, if this were just a conversation, I'd go straight into the the juicy part, which is dun sa expression part. Mhm. So, fast forward to 2022. You were at the forefront of the Lenny campaign. Mhm. Kasi that was a very personal campaign for me kasi it was against Marcos. Yeah. Mhm. Well, aside from me being one of the staff members of Ma'am Lenny before, grabe yung attachment ko, yung memory ko of 2022 kasi everyone who did not want martial law, who acknowledge yung atrocities ng martial law, did not want another Marcos in government, And then we had an alternative that we knew was capable. Diba? And you were at the forefront and you started making those Lenny murals. The first one you did was at Alcal Building, Doon Yeah. Sa Katipunan. Sa Katipunan. Tapat ng Ateneo. Can you share with us how that came to be? Paano siya paano mo siya naisip na gawin and paano siya kumalat? Yeah, before ikwento ko yan, yung pasadaan ko lang yung bakit ako na-involved, no? Kasi nung I remember October 7, nag-declare si Lenny, di ba? 2021. Hindi ko makakalimutan yan. Kasi before that, nade-depress na ako. Depressed na kami. Yung community, yung mga kaibigan ko. Parang wala na yatang pag-asa yung Pilipinas. And that's what you were feeling then, di ba? Tapos wala pang malinaw sinong susunod. Si Lenny naman, wala din man siyang ambisyon, presidente. Pero nung nag-declare siya nun, bigla akong nabuhayan ng loob. Sabi ko, ito na yun. Ito na yung hope na pinagdadasal natin. Yung may chance na may magli-lead sa atin na magaling, diba? Na may puso talaga. So, sobrang importante sa akin yung araw na nag-declare siya. Nung moment na nakuha ko yung mga tweet, sa yung mga text na, mga text, mag-abang kayo 10 a.m., October 7, may i-announce si Lenny. Sabi ko, ito na yun. And finally, sinabi nga. So, on board agad. Na-minute ko agad yung tropa. Madalas sa mga magkakasama talaga. Nag-iisip na kami. Anong gagawin natin? Anong pwede natin gawin? Yung isang of all people, graffiti writer. Kasama ko. Sabi niya, G, gawa tayo ng revolution. Art revolution. Sabi ko, anong naisip mo? Sabi na, kaya? Mag-announce tayo ng isang date. Isang petsa. Tapos, announce lang tayo prior to that date na lahat ng artist maglabas kayo ng artwork niyo dito sa date na to. Sabi ko, sige, magandang idea. Tapos, tinatry pa namin i-develop yung idea kung paano magiging yung attractive sa artist. Kasi una hindi pa namin alam kung saan ba nakaside yung mga artist. Although may pakiramdam naman tayo na karamihan sa atin, isa lang ang isip. Isa lang din ang inaasahan. Pero may mga kilala kasi yung artist na talagang diehard na Duterte supporters, mga malalaking artist. Anyway, sabi ko, sige, total, ito na lang yung huling chance siguro natin na makapag-contribute. Kasi pag hindi nanalo si Lenny, I don't think na aayos pa tong Pilipinas. May ganun ng sentimento nun. So, game kami talaga. Tapos, tuloy-tuloy pa rin yung mga mural works namin that time. Until one night, I think, November na to. November. Tumawag si May. Sabi niya, di kailangan daw makausap ni Gang Badoy. Sabi ko, bakit? Sabi, matutuwa ka. Oh, good news ba yan? Oh, good news. Tapos nagko-coordinate siya kay Gang. Sabi niya, may HQ yung gusto nila, naghanap sila na magme-mural. Yung may-ari nung headquarters, naghanap ng muralist, kinontak si Gang. Gusto nilang magkaroon ng murals dun sa headquarters. Di ako naman, eto na, drop everything, kasi literal. Pagbaba ko ng phone, sinabi, bubble kami nung pandemic. Sabi ko sa tropa, eto na, hinihintay natin. Bitawan nyo lahat ng hawak na, pupunta tayong Katipunan.
Literal, sumakay kami sa pickup ko, nag-drive ako papuntang Katipunan kasi puno kami ng artist, mga 6 kami. Pagdating dun sa gate, yung tinutukoy nga na space, sarado. Tapos pagsilip namin dun sa pagitan nung sa gap ng gate, ang dilim, walang kailaw-ilaw. Di balik kami sa doon sa HQ namin, sa Kamuning. Tapos tinawagan ko si I don't know, may GC na palaga. Sabi ko, ba't walang tao? Galing kami doon. Nasagot di kang, sira, hindi pa bukas yan. Sarado pa. Sarado pa. Masyado ako excited. Game na kami. Dami namin dalang pintura eh. Game na kami. Gagawa kami ng mural nila eh. Tapos alam ko na yung may vision na ako. Tapos hindi pa pala game eh. Hindi pa pala. Anyway, sabi, kailan pwede, bukas pwede ba? Tapos may sinabi siyang day. Sige, hinintay na. Punta kami. Pagdating doon, may mga konting tao. Si Rafi una ko nakita. Ate Mag. Pero hindi kami kilala ko siya, pero hindi pa kami nag-meet personally. So, nayahan naman ako lumapit. So, nakita ko yung may isang tumatawag. Tapos nag-ring yung phone ko. Ito na si Vince, yung bayaw nung bilas nung may-ari ng space. Sabi na, nandito si Jerry. Siya yung may-ari ng space, Jerry Esquivel. Architect. Yung architect yun? Architect Esquivel. So, nalipit ako. Tapos nagkasundo agad kami kasi pareho kaming UPRK. Tapos sabi ko, game na po kami, may dala kaming pintura dyan. Hindi, sandali, relax lang kayo. Hindi mo, kita mo yung mga equipment, may naayos pa dito, wala pang maayos na kalsada. Hindi ko, ito pong wall, ano pong balak dyan? Ay, hindi sa amin yan, sa kapitbahay. Yung sa Alcal. Oo. Sabi ko, kilala niyo po yung may-ari? Kailangan. Pwede pong makausap. Pwede naman ba? Tanong bala ko. Lagyan po namin ng portrait ni Lenny sa ni Kiko. Yan, ang taas na ang laki na gano'n, laki. Yan, buong yan po. Kaya niyo yan? Opo, kaya po. Anyway, siyempre, it takes time. It would take time to communicate and to get approval. So, tinira na namin ng ibang walls. Kaya di ba, fast forward konti, doon nagsimula yung pagsabog ng art. Kasi nga, highly visible murals. Tapos naalala ko kasi the day or 2 days before nung launch. Kasi napintahan na namin and all. Pumayag yung may-ari. Tinawag ko na yung mga climbers na tropa. Sipi mo yung nag-rig nung ng ropes. Ano yun? International climber. Pinabit na yung ropes. Marunong naman ako dahil since teenager ako, nag-climb na rin ako. Tinuruan namin mag-ropes yung mga artist na hindi nag-ropes. Tinira namin ng I think 5 or 6 nights. Kasi pagka araw, mainit dun eh. Mainit. Tapos mainit direkta. Anyway, natapos namin. Tapos pinost, may mga yung kuya ko nag-post ng time-lapse. Si Vince nag-post ng video. Kumakalat na siya, nag-viral na siya. Until nung launch, dumating si Len. Pero sabi ni Sir Jerry, EG, katabi ka ni Lenny pag nag-cut ng ribbon. Di siyempre ako na parang, teka, behind the scenes lang po. Hindi, yung artist, sabi niya, yung mga artist, kayo ng anak ko. Yung anak kasi na yung nag-plan out. Kayo yung nasa harap dito. Kayo mga volunteers yung isi-celebrate dito. Yun ang gusto ni VP Lenny. And true enough, yung mismong speech ni Lenny nung launch nung headquarters, yun yung sinabi niya. Yun yung projection niya na yung artist ng Pilipinas na magdidictate nitong kampanya. Wala tayong pera eh. Wala tayong printers. Wala tayong malaking pera mag-produce ng collaterals. Volunteer force to. And yung mga artist ng nation natin, yung magdidikta nito, itong campaign na to. Kaya true enough, di ba? Wala na yung yung iniisip namin na set tayo ng date, whatever. Hindi na nangyari yun. Yun na naging organic na siya. Malat-alat na siya. Tapos nag-viral na, dumami na yung mga bashers ko. Naubusan na akong followers. Naalala ko na. Dahil pinproclaim ko na, ito na. Yung unang post ko nga doon yung hindi pa tapos may drone shot nung nakasabit ako 60 feet high. Sabi ko, we're together with mountaineers na. Street artists are now painting this portrait of a selfless and amazing woman. Yun lang, wala ako sinabi na for president or hindi pa naman official campaign period. Yun lang sinabi ko, tapos tumabog na siya. Tapos yun na naman, parang dolphin all over again na
strangers. Pwede mo bang paintingan tong wall? Ganun. Una, Laguna, tas Isabela, Bulacan. Saan na rin. Buong Pilipinas kami nag-paint ng Lenny mural. But hindi lang yun. People started picking up the practice. Yes. Although I would never claim na ako yung nagsimula. No, hindi ko i-claim nun. I would rather credit yung anak ni Sir Jerry. Kasi sila nang isip nun gawin natin punuin natin ng visual to. Masasayang murals about this campaign. Yun yung nagsimula. Yun. So, in a way kasi, what I see about the 2022 campaign, it was a form of activism and not just from us. It was a form of activism from everyone who wanted a better future. Of course, malamang yung mga bumoto din from dun sa kabilang campo. Of course, yeah. We're thinking the same thing. Same. Yeah. Diba? So, kaya nga ayaw ko i-antagonize kasi Hindi naman dapat. hindi naman dapat. So, we just have a different idea, ano? Hindi ako gusto ko, pero hindi dapat. So sila i-antagonize, men. So silang sisihin Pero hindi dapat. Yeah, hindi dapat. Yeah. So, going dun sa activism, you mentioned your brother si Yeb a few times. So, si Yeb, I think, nakilala ko siya when he was, yung sa climate change during Pinoy's time. Right. And then, he's the one who gave this very heartfelt message sa UN ba yun? UN United Oo, Nations. about us being at the forefront of the climate crisis, ano? And yun nga, one of your activisms is, one of your advocacies is, yun nga, climate activism, ano? Did Yeb play a big part on that? Or were you in the same advocacy na ba even before Yeb became Climate Change Commissioner? Yeah, I was already in the same advocacy. Pero sa yung dahilan din kung ba't ako napasok sa environmental movement. Nung high school ako, si Yeb nasa UP na siya nun. Meron silang sinalihan na organization ng Green League. Bihira pa yung environmental org nung time na yun. Hindi pa alam ng mundo masyado, especially ng Pilipinas, na may hinaharap tayong malaking environmental crisis. Hindi pa alam yung term na climate change, hindi pa masyado. So, bihira yung mga ganung orgs. Tapos ako naman, nagulat ako at natuwa ako na, wow, okay, environmental org sinalihan ng kuya ko. Although bata pa kasi kami, mahilig na kami sa science talaga magkakapatid. Nag-experiment kami na kung ano-ano pag summer. Yung mga kapitbahay namin naglalaro ng basketball sa kalsada. Kami nag-experiment kami magkakapatid nung paano ma-prove yung perpetual motion. Ganun Kaya kasi yung kuya naming panganay medyo nerd yun. So damay kami niya. So nakahiligan namin earth sciences and all. Yan. So, nung napasok si Yeb sa Green League, madalas sila nagmi-meeting sa bahay namin. So, nakilala ko yung mga ibang members. Nakilala ko yung adhikain nila. Iba doon, naging kaibigan talaga. Tapos si Yeb, first job niya ever is World Wildlife Fund, WWF. At that time, ako naman, I think graduating ako sa Arky. Tapos nag-volunteer ako pag weekend kung anong kailangan gawin sa opisina. Pag wala akong pasok, tulong ako magbuhat-buhat ng kung ano-ano doon sa office. Tapos naglipat pa sila. So, early on, na-involve na ako doon. Pero yung path papuntang climate, syempre si Yeb yung nag-una na one of the pioneering climate activists ng WWF. Ako naman, syempre exposed ako. Pero sa own space ko rin, dahil nabanggit ko nga kasi nag-storm chasing ako, di ba? So, nandun rin nung path ko. Pero na-solidify yun nung naging commissioner si Yeb nung Climate Change Commission. Kasi talagang mas na-expose ako sa mga detalye, yung mga information, mga latest science about the issue through him then. Nakwento mo sa akin before na na-involve ka with some international protests, not just sa Philippines, but a number Like you walked sa Europe from, if I forget the location, can you tell us about it? I got involved in a lot of international movements na hindi, karamihan hindi naman naririnig dito sa Pilipinas. Pero dahil sa mga connections sa activist movement around the world, mga civil society, ang dami ko na naging engagement abroad pagdating sa activism. And a few of them, hindi ko pwedeng i-mention actually because of its sensitivity and confidentiality. But I would mention about the walk.
Nagsimula ng parang walking sort of movement yung barkada namin, si Tomas Leonor. Noong 2009, he walked from, well, the whole of Luzon, basically, he walked. And some parts of the Visayas later on. Kami yung nag-support sa kanya, mga barkada niya. So I was able to join him in like great distances, no? Remember, Ilocos to, kasama niya ako from Ilocos to Pangasinan. Tinawid namin. So, tapos naglakad, minute from Bulacan to basically hanggang Tacloban nalakad ko na because of that. Tapos after nung Hayan, no, Yolanda, so sobrang devastated yung region, even in Philippines actually, because of the economic implications ng disaster, di ba? Sabi ni Yeb sa akin, after nung speech niya sa UN, he was able to gather a lot of support and following all over the world, especially mga young climate activists from Europe, Africa, and even the US. Sabi niya sa akin, sa anniversary ng Yolanda, the first year, kaya ba natin maglakad from Manila to Tacloban? Sabi ko, sige, konsultuhin ko si Tomas nung game siya. That time, sobrang busy si Tomas, yung original walker sa group. Saka kasi yung naglakad kasi si Tomas, na-meet din namin isang long-distance walker, he's called Master Tashi, pero buong pangalan niya, Jomar Obejas. So, siya yung mas nauna pa kay Tomas maglakad-lakad. So, naging ka-close ko silang dalawa. Sabi ni Tomas, sige, supportan ko yung mag-set up, pero hindi ako makakalakad ng the whole stretch. Pero si Jomar, game siya. So, sabi ko kay Yeb, game, meron tayong mga konsultahan. So, nag-organize yung Climate Change Commission with other NGOs and agencies. Dami nag-support. So, game na kami. So, nilakad namin yung from ground zero, which is Luneta, all the way to Tacloban City, right in time for the anniversary. So, umalis kami October 2 sa Luneta, birthday ni Mahatma Gandhi, na actually siya yung nagpa-popularize ng walking as a form of protest. Kasi ginawa na yan to shed light do sa plight ng salt farmers ng India. He walked almost 400 kilometers. And nakuha ni attention ng buong mundo because of that. So, siya yung parang isa sa mga model namin. So, birthday niya, naglakad kami, nakarating kami sa Tacloban City, eksakto sa araw ng anniversary ng Yolanda. And that time, since first anniversary siya, sobrang publicized siya, so daming tao, daming sumusuporta. And most of the NGOs and mga service, ang tawag dito, providers ng disaster aftermath, nandun pa, established pa sa Tacloban. So it was an amazing, profound experience to arrive sa sasalubungin ng maraming tao. And along the way, ang habang kwento pero ikukwento ko na lang mabilis na along the way, there were farmers, fisher folks waiting for us along the highway. Especially yung Camsur, even hanggang Sorsogon and yung Samar. Nakaabang sila sa kalsada. Binibigyan kami ng mga tanim nila para kainin namin sa gabi. Every day. Tapos iba hinahatid pa kami. They walk with us all the way to the end of the barangay. Tapos sasalubungin kami ng sunod na barangay. Tuloy-tuloy. Kasi, di ba sa probinsya, sikat pa yung radyo eh. I don't know now, pero back then, noong 2014, naririnig nila yung balita na may mga naglalakad para sa Yolanda. So, inaabangan kami. Bibigyan kami mga gulay, mga pagkain. Tapos pagdating sa dulo, lagi may nag-house sa amin. Kadalasan simbahan, eskwelahan, minsan pati barangay, minsan private individuals. Simula kami naglakad kami 12 kami. Yung maglalakad talaga mula Luneta, 12. Pagdating sa San Juanico Bridge, libo kami naglalakad. Halos puno yung San Juanico Bridge na ilang kilometro ba? 1 kilometro. Ganun kalakas pala yung power ng non-violent direct action para makapaghikayat ng mga tao na makasama. In Yolanda, Hayan, when you hear that name, what do you feel? No, until 2024, malaking trauma pa rin sa akin. I mean, it still is. Pero nakapag-therapy kasi ako 2 years ago. So, pero you were there, di ba? I was there before, during, and after. And it's actually part of why Yeb was so emotional nung nasa UN siya.
Because by the time na he was given the floor, the plenary to speak, hindi ko pa alam kung hindi pa namin na-establish kung buhay o patay yung mga kamag-anak natin. Kasi Tacloban City and Dulag, hometown yun ng father namin. He spent some of his childhood there before growing up in Manila. And kami mga kamag-anak talaga kami doon. And yung up to that moment na nag-speech siya, hindi pa nahanap yung mga kamag-anak eh. Nahanap yun. Nahanap naman lahat. Walang casualty sa family na. Pero yung kaibigan ko doon, matalik. Buong pamilya na yung nag-perish. Tapos pati yung nanay-tatay niya namatay din. How bad was it ba? Yung It's probably hellish. I mean, I can always... I see it now. Kita ko siya ngayon. Are you comfortable ba? Kasi if okay not, lang. if not, di wag na rin mag-usapan. Okay lang naman. Even before ako nag-therapy, na-process na naman to. And one of the early consultations I had with the medical professional told me na I seem to be comfortable speaking about it, and it could be a good way to heal me. Kaya madami kasama sa mga international na mga engagement is witnessing about it. I've talked about this hundreds of times, and I think I will never stop talking about it, because if it's the way to tell people that climate change is real, then so be it. I'm gonna talk about it. And I'm telling you now na hellish pa rin. Nandito, kita ko siya ngayon. Kita ko yung eksena ngayon habang kinakwento ko siya. Hindi siya makakalimutan kasi I probably experienced the worst. I mean, in terms of climate and weather disasters, probably it would rank as one of the worst ever in the world. Considering that Haiyan still is the most powerful storm that ever hit land. Nag-record sa recorded history ng humanity. Wala pang ibang na-record na mas malakas. Nakwento mo yung you were taking turns waking up. Yes. Sa isang building kayo. Nakasama ko on day 4 yung mga media, mga kaibigan ko sa Photojourn. Iba-ibang mga publications sila. Nag-cover sila nung mga press con. So sakto, nagpunta rin ako sa press con. Nakita ko sila, so sumama muna ako sa kanila. Kasi I was alone, no? I would... You were there to visit your family? Yes, and my friend also. So I saw my uncle and aunt the day before. Sila yung hindi ko mahanap the next day. Pero later on, nalaman ko naman, nakakontak, yung may nahanap na ako signal, I was able to communicate with my mother. Sabi niya, okay na, nahanap na sila, tito and tita mo, kaya wala sila sa bahay. Na-rescue na pala sila. But anyway, yun nga, so, every single night, iba yung tinutulugan ko. So wala akong kakilala na dahil namatay na yung kaibigan ko eh. Ubus yung pamilya niya. Yun naman kaibigan niya na pinagbilinan niya for me, was able to escape to Cebu naman. I think second or third day. So wala na akong mapuntahan doon. Every night iba kasama ko. So nakita ko yung mga media, sila Atom, yung mga kaibigan. Sumama na ako sa kanila. Tapos nung gabi na yon, we were in Leyte Park Hotel. Probably the most lucrative hotel in the region. Wala nang security, walang kuryente, walang tubig. Sitting duck. And at that time, may mga news na, lumabas na sa news na nakatakas or pinakawalan na yung mga preso sa provincial sa city jail. Tapos may chismis pa na na-loot na yung 2 gun shop sa Tacloban. No? And hindi naman imposible kasi halos na-loot na lahat. So nakakatakot na yung sitwasyon. We went to the villa, yung villa na tinutulugan ng media team. For some reason, hindi gumagana yung susi. So umakyat sa may bintana pumasok sa bintana yung isang photographer. Tapos sumisigaw siya hindi naman parang panic, pero lakas ng boses niya. Tinatry na buksan. Finally, nabuksan na yung pinto. Ransack yung buong villa. Nakakalat yung mga damit. Gulo eh. Sabi namin, teka, delikado to, baka balikan to or whatever. Pumasok na kami doon sa main building. Tapos sabi nung one of the receptionists na nagstay, na I think voluntary na lang kasi wala na eh. Tumakas na rin pala yung mga ibang nakastay doon dahil magulo na yung Tacloban. So sabi kung gusto nyo, doon kayo sa isang room sa baba. Kayo na bahala, ganun.
Kasi abandon na naman yung building. Pumunta kami, tapos sabi ko siguro magano tayo, shifting. Dapat lagi may gising kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Tapos yung mga equipment pa lang natin, milyon eh. Diba? Isang tutukan lang tayo ng barrel, limas to. Milyon yung makukuha nila ang halaga. So ako nag-volunteer na ako na unang shift. Tapos around mga 1 AM dapat magpapalit na. Sarap na ng tulog ng mga kasama ko. Sabi ko, sige lang, okay lang. Ano naman ako, hindi naman. Kaya ko naman magpuyat. Sila hindi ko alam kung pagod or whatever. So ako na yung nagtuloy ng shift. Tapos mga around 3 AM, narinig ko may parang maingay. Parang may hinihilang something na dahil sa friction, ang sobrang ingay niya. And obviously, sa semento. So may mga pathway doon sa mga villas. Tapos napansin kasi namin, kahit yung room na tinulugan namin, may mga gamit pa. And ibang rooms na sinilip namin, mga iniwan talaga ng mga tao. If they had the chance to leave the club, talagang iniwan na nila. So naisip namin, mukhang posibleng i-ransack pa. And actually, the day before, may nakita ko may kumukuha ng generator, yung genset ng hotel sa labas. Anyway, so sabi ko, sige, bantayan ko lang. Ang ingit, palapit ng palapit sa amin. Naririnig ko, parang binubuksan na yung pinto doon sa isang villa. Yung namin, yung spot namin, parang may terrace lang, tapos baka 2 steps down, ka-level na ng villas. So ginawa, pinatay ko lahat ng mga flashlight na nakabukas. Sinara ko yung pintuan. Pero yung door facing the villas, lang na sliding door na babasag, na glass. Sinara ko unti-unti, nilock ko. Tapos nag-abang lang ako inabangan ko lang kasi hindi ako ma-decide kung gigisingin ba sila o hindi. Sa paginising ko, sigurado may noise. Maririnig kami kasi nandun lang sa labas ng terrace yung mga nag-ransack eh. So I decided to just let them sleep. Tapos abangan ko na lang. And it was probably the longest night of my stay there. Hinintay ko hanggang lumabas, hanggang mawala yung ingay. Kasi napansin ko around siguro mga before 5, napansin ko nag-aalisan na yung mga kumukuha ng mga gamit. Tapos nung lumabas yung araw, nung nagsimula nang magising yung mga photographers, doon ako nahimasmasan na, okay, this is over. Hindi kami nakita or whatever. Tapos hindi ko na rin sinabi sa kanila. Hindi ko na rin muna sinabi. Parang I think some of them nakita ko years later. Parang nakwento ko. Pero sabi ko, wag na lang para hindi sila malalaman na nila ngayon. Alam na nila kung makikinig sila. Oh, man. Kasi, na tayo sa dulong part, so I'll try to tatahi ko na. Go back to art. Yeah. Yun nga yung art mo, yung advocacies mo, yung activism mo are all lived experiences. Hindi siya, kasi one aspect din of visual arts na I want to share to people is yung proseso iba-iba. There are people who are conceptual. There are people who are very emotional. Tapos there are those din who paint because of lived experiences. And nandun ka sa category ng lived experiences. And I cannot imagine kung ano yung emotional toll, psychological toll na nagagawa nito to someone. You went through Yolanda, you went through all those walking protests, and many more na you can't talk about and I can't share din kasi that was, kunento mo sa akin in private, Basta, yeah. And I realized na yung 2009 to 2011-12 years were where everything changed for you, So yun yung transition going towards yung art na pinaglalaban mo ngayon. Last question, and I'm glad na you went through that therapy. And this was during a residency, Sa Netherlands. Sa Netherlands, and then it did wonders for you. Yeah. Despite everything, kasi you told us, you were telling the stories, like when you walked from Manila to Tacloban, there were people giving you shelter, giving you food, and yun nga, and during even the whole Yolanda thing, yung media crew accepted you, para may kasama ka doon, di ba? And I'm sure, may mga hindi ka rin basta, yung mga kwento mo were positives eh. Hindi ka ba jaded with everything that's happening?
where do you get your stamina or your strength from to keep continuing what you're doing? Kasi until now, kaka-exhibit lang natin dun sa Zambales and you were doing an exhibit of whales. Diba? Yung humpback tail ba yun? Yes. Diba? So, my question siguro is, yung hope ba inside you, is it still burning? Oh, I would say na I've been beyond jaded forever. Kung hope, I mean, I can be honest with you and tell you na wala na hope sa humanity eh. And I somehow see where it's headed based on science na. Kasi I'm in touch with scientists of the world, climate scientists of the world, di ba? Biodiversity scientists and organizations of the world. Alam, kung gagawan ng projection yun, madali nang sabihin na mag-end talaga yung humanity. Even Stephen Hawking said before he died, he's giving humanity 1,000 years. And that was before the latest IPCC reports na, and that was way before na nag 1.5 degrees yung init ng mundo. Siguro pag ngayon niya makita yung latest data, baka sabihin niya 300 or 200 years na lang. There's always reason, there are good reasons to say na mag-end na yung humanity in a few hundred years na. Based on data na. It could happen, but then why are we still creating art, di ba? I'd probably say I live in the moment. Art gives me life. And it will always give me life. I mean, kahit na siguro nagugunaw na yung mundo. Hindi naman kasi parang comet yung climate change na one-time, big-time event and ubus na lahat. Nangyari na siya at mangyari. Hindi lang climate change, biodiversity loss. And marami pa ibang pollution. Grabe pollution, di ba? Yung mga sakit, grabe rin. Sinasabi naman ng mga positive thinkers na lagi naman may way yung science at humanity to combat whatever is happening and finally find a way, no? Solutions for everything. Okay, that could be possible, but that's not yet available now. So kahit na naguguno yung mundo, I'd still create something. Bigyan mo lang ako ng lapis o papel or even kahit walang pangsulat, bato, pwede kong i-carve sa gilid ng kuweba pag nagtatago na tayo sa nuclear holocaust or whatever. Or, diba, babalik tayo doon sa unang mga tao na, mga cavemen na magagawa pa rin ng art eh. I mean, yung panahon nila, baka mas worse pa sa conditions na nililive natin ngayon. Wala silang toilet. Doon sila tumatae. Tabi-tabi. Wala kang sabon na pang disinfect ng kamay pag nagugas ng puwet, diba? Pero kung magkikreate pa rin sila ng art. Diba? Not just for them, but for people to see. I'm pretty sure may dahilan kung bakit nila nilapat sa pader yun. Expression lang ba? Hindi, I think they wanted to tell someone na this is what happened to us today. This is how many of us who subdued this animal so we can eat. This is how we cook the animal because of fire. Ganun pa rin yun. Si Walt Disney, although I'm not the biggest fan of Walt Disney as a person of society, no? But yung spirit niya as an artist, nasa deathbed ni Walt Disney, nasa deathbed si Walt Disney. Nag-uutos pa siya ng mga tao niya kung anong gagawin doon sa next project. Kasi yung thirst to create nasa atin as human beings. And for me, it's beyond that. It also heals me. Kaya gagawin ko. And that's probably where you see na a positive tong si AG. May hope siguro si AG. Kasi ganado siya. And then, I'm not positive anymore. And like I said, because there are projections that says all these good things will probably end soon. But then I would not stop. And if people find positivity and hope in that, then I will give them that hope and positivity. I won't rain on their parade and say, wala namang pag-asa sa buhay. I'm telling you this because I'm honest about it. I want to be honest about it in front of your audience na hopefully maintindihan din. Man, no words. But thank you. Solid. Thank you, man. Tama. Thank you.